Hello guys, sino na nakagawa ng Taylor Swift album cake na katulad na to? Kamusta naman ang inyong experience? Sa akin ang masasabi ko, ang kailangan nyo guys dito ay mahabang oras at mahabang pasensya. So ayun na nga, dahil hindi natin mahindian si Ma'am Nika na nagtatrabaho syempre sa DTI Negosyo Center. Ayan. And then, kahit anong request nila ay ginagawa talaga natin at malaki ang utang na loob natin sa DTI Negosyo Center ng Nueva Ecija na siyang nagga-guide at tumutulong para mapaunlad ang aking sarili. Thank you so much, Ma'am Nika. Shout out sa iyo. Itong video na to or vlog na to ay para sa iyo din. Ni-request kasi niya na i-vlog ko daw yung paggawa. So, medyo natagalan na dahil sobrang busy tayo. Kaya ito na. So, ayan, nakita nyo naman habang ako'y dumadaldal kani-kanina ay nagmi-mix na ako ng mga kulay ng ating icing. So, kailangan dyan guys ay konti lang ang inyong gagamitin dahil hindi naman siya ganun kalakas talaga sa icing. Kasi pagka masyadong madami yung timpla nyo, masasayang siya dahil napakadaming kulay na to guys. And then, kung kayo'y nagbabalak tumanggap na to, akala nyo lang siyang madali. Mukha lang madali pero ang hirap. Sabi ko, feeling ko, sa oras na ginugol ko dito, kaya kong gumawa ng 3 2-tier na cake. And then, na-challenge din ako kasi sabi ko nga, first time ko itong gawin and then in-accept ko na. Kaya naman, parang pag kami o-order na to ay medyo pag-iisipan na natin talaga. Kasi isipin nyo guys, 10 kulay yung kailangan natin timplahin. And then, yung food color na gagamitin nyo dyan. So, ang tip ko lang sa pagmix ng mga icing, kulay sa inyong icing ay magsimula kayo sa light color and then hanggang pa-dark lang siya guys para hindi nyo kailangan ng mga madaming mixing bowl para lang sa pag-mix ng mga kulay. Ayan, katulad nung nasa video. And then, nag-send lang si client ng gagayahan although hindi ako familiar doon sa mga album na sinend niya. Ginaya ko lang kung ano yung nasa picture na kanyang sinend. And then, ayan, naghati-hati na ako para lang akong humate ng pizza. Ayan. And then, alam nyo ba guys, ito ang pinakamahirap, ang pagpapakinis talaga ng cake na ganitong mga size kasi kailangan talaga ay makinis siya. And then, buti na lang din, may mga border naman yung ating paggagayahan. Kasi, imagine kung ganyan lang siya, ang tsaka-tsaka niya. Kasi ako, bilang baker, kailangan masatisfy ko muna yung sarili ko bago ko mapil na masasatisfied ko yung aking client. So, dito ay nai-stress ako ng bonggang-bongga talaga, guys. Feeling ko ang tagal ko siyang ginagawa talaga. So, pag gagawa kayo ng ganito, huwag nyo siyang ipapareho sa regular price nyo ng inyong ordinary cake na mga printable lang. Ganun, singilin nyo siya ng naaayon din sa labor na igugugol dito kasi ang tagal niya guys gawin, promise. Kasi mukha lang madali kasi pinabilis lang natin yung speed na to. And then, maraming nagtatanong paano ma-achieve yung dark, deep red and then yung pinaka-black. So, lagi kong sinasabi sa inyo bago ako mag-mix na to ay naglalagay muna ako ng pinaka-base na kulay brown and then saka ako nalalagyan ng food color na red o kaya black para mas tumingkad ang kanyang kulay or mas maganda ma-erase nyo muna siya para mas mag-deep yung kulay. Ako kasi guys is rekta na at mabilisan lang din guys kasi ako din ang magdi-deliver niyan sa Kabanatuan. Ayan. So, para sa akin na challenge ako talaga dito kaya tinanggap ko. And then, nung tinignan ko yung picture na sinend ng client, akala ko ay madali. Nung ginagawa ko na, hindi pala siya ganun kadali. So, saludo ko sa mga baker na gumagawa ng ganitong klaseng cake. Ay, nako, masasabi ko lang talaga, kailangan nyo ng mahabang pasensya. Huwag kang gagawa ng ganitong cake kung mainit yung iyong ulo. And then, ayan, nilagyan na natin ng border. So, sa paggawa ko naman ng border, isang piping tip lang yung ginamit ko. And then, lahat ng mga kulay na yon sinute ko lang sa isang piping bag. And then, ayan na. So, ganyan na yung kinalabasan. And then, nagpa-print lang ako kay daddy ng mga name. And then, yung mga pinaka-details ay mga printable na lang. Kasi, kung ako pa magsusulat niya, lalong papangit yung kalalabasan ng cake. So, alam niyo naman, hindi tayo marunong mag-lettering. Kaya, napaka-blessed ng mga mahuhusay yung mga kamay sa pagsusulat sa cake. So, ganyan lang. Naman, mukhang ang simple-simple, pero guys, mahabang oras talaga. So, itong cake na to ay ginawa ko ng halos 2 hours.
So, 'di ba, nakakaloka. Pagka kasi mga two-tier na cake na mga lalo na wedding cake, ay saglit na saglit lang natin yun. Pero ito, nakita nyo, ang size lang na to ay 6x5, pero ang tagal talagang inubos ng ating oras. Pero nakakatuwa kasi, 'di ba, na-challenge tayo sa mga panibagong cake na ating ginagawa. So, sa lagi kong sinasabi, kung sa tingin nyo ay hindi nyo pa nagagawa yon at gusto nyo subukan, i-grab nyo. Basta sa tingin nyo naman yung kaya nyong bigyan ng hustisya, yung ise-send ng ating client. Kasi mahirap yakapin yung hindi nyo kaya, guys. Baka mamaya tinanggap nyo nga yung cake na sinend ni client, pero ang mangyayari, expectation versus reality. Ay, wag na wag ganun, guys, kasi masisira yung pangalan yung iniingatan. Kaya naman masasabi ko talaga sa mga ganitong paggawa ng mga cake, kung wala pa kayong mga client, talagang pagbubuhusan nyo din talaga ng pag-i-invest. Una, maging mayabang ka sa pagbibigay o pagreregalo sa mga kaibigan at relatives mo, 'di ba? Kasi sa totoo lang, nagsimula din ako sa ganun. Eh, mayabang tayo. So, dahil ganado ako laging mag-bake, gumawa ng mga kakanin. So, nagpapamigay talaga ako sa mga kaibigan and then relatives. And then, yun naman kasi yung magiging parang training ground mo every time na gumagawa ka. Kasi halimbawa, nasarapan sila, o de kinikilig ka naman, gagawa ka ulit, magpapatikim ka ulit. Hanggang sa unti-unti, ayun, may umu-order na, kamag-anak nyo, kaibigan. So, ganun lang, magsisimula talaga sa ganun. Hindi kasi po pwede agad na magaling ka agad. Hindi po pwede kasi agad na benta. Benta mo na agad. So, kailangan mag-practice ng mag-practice. Yun ang susi talaga para mas lalo mong mapaganda yung iyong ginagawa. And then, magugulat ka na lang, malayo na pala nararating mo sa paggawa ng cake. Dati, ituloy cake ko. Ngayon, eto na ang cake ko. O, diba? Kaya, thank you so much, Ma'am Nikha. And pasensya na, Ma'am, late upload na ang ating cake. Sobrang busy lang. Pero, syempre, hindi naman natin hahayaan na hindi ma-voice over to. Ayan. Thank you so much. Bye!